Hello everyone and hello Scorpio. Itong reading na to ay para sa February 2026. We will look into the energies for the month and anong mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na to is to give guidance sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Scorpio, you have the Eight of Cups reversed in your past. Dati parang ang hirap kang talikuran ang mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo. Imbes na mag-move on, pilit mo pang isinalba yung mga sitwasyon na wala nang ibubuga. O di kaya ay bumalik ka sa isang nakaraan na dapat ay tinuldukan mo na. Para kang nakatali sa isang pwesto dahil sa takot na baka wala nang mas maganda sa labas. Parang ito yung mga kaibigan mo na pilit mong kinakaibigan pero hindi naman na dapat. Yung pag-atras mo noon ang nagbigay sa iyo ng realization na hindi mo na talaga kayang tiisin ang kulang at bitin sa buhay mo. You have the Eight of Pentacles in your present card, Scorpio. Tutok na tutok ka sa trabaho o sa isang proyektong mahalaga sa iyo. Talagang ginagapang mo ang pag-asenso at wala kang pakialam kung paulit-ulit or nakakapagod. Basta ang mahalaga ay maperpekto mo yung ginagawa mo. Hasa na hasa ka sa mga skills mo ngayon at nakikita yan ng mga tao sa paligid mo. Discipline ang puhunan mo ngayon. At yung pagiging workaholic mo ay nagbubunga ng magandang resulta para sa future mo. You have the devil in reverse as your potential energy. May malalaking pagkakataon na matuluyan mo ng mapatid ang mga tanikala na nagpapabigat sa iyo. Kumbaga yung mga unnecessary things na meron sa iyo. Kung may mga bisyo ka, masasamang habit or toxic na mindset, ito na yung point na mararamdaman mong malayo ka na at kontrolado mo na ulit ang sarili mo. Ang energy na to ay tungkol sa paggising mula sa isang mahabang pagkaka-stuck. Malalaman mong ikaw lang din pala ang may hawak ng susi para makawala sa mga limitasyon na akala mo ay permanenteng nakadikit sa pagkatao mo. Scorpio, you have the Knight of Wands in reverse as your advice card. Hinay-hinay lang sa bilis, Scorpio. Advice sa'yo is huwag kang basta-bastang susugod ng hindi nag-iisip. Baka kasi puro ka lang bugso ng damdamin ngayon pero wala namang konkretong plano. Kaya ending ay madali kang ma-burn out o mawalan ng gana. Iwasan mo ring maging masyadong agresibo or arrogante sa pakikitungo sa iba. Kung may gusto kang simulan, siguraduhin mong may sapat kang pasensya dahil ang pagiging padalos-dalos ang pwedeng sumira sa momentum na nakuha mo na. Your potential outcome is a Two of Swords in reversed. Sa huli, matatapos na rin ang pagkabulag mo sa katotohanan, Scorpio. Makakapagdesisyon ka na rin sa wakas at mawawala na yung pakiramdam na naiipit ka sa pagitan ng dalawang choices na parehong mahirap piliin. Lalabas ang totoo at wala ka ng choice kundi harapin ito. Hindi na uobra ang pagdededma. Kailangan mo nang pumili. At ang banda nito, mas malinaw na sa'yo ngayon kung ano ang tama para sa ikabubuti mo. Ang relationship mo naman, parang pinilit mong pagdugtungin ang pising na putol na. Maaring nagbigay ka ng maraming second chances sa isang tao kahit alam mong hindi na kayo pareho ng nararamdaman or hindi match yung energy mo sa kanya. Nahihirapan kang mag-let go kasi nanghihinayang ka sa pinagsamahan, pero yung pagpilit mo sa nakaraan ay naging aral sa'yo na hindi sapat ang tagal ng panahon kung wala na namang growth at happiness doon sa relationship na yun. You have now, ang focus mo ay kung paano patitibayin ang pundasyon ng relasyon nyo. O kung single ka naman ay inaayos mong sarili mo para maging ready na sa the one.
Binubuhos mo ang effort mo para maipakita na seryoso ka at handa kang mag-invest ng oras. Hindi ito yung phase na puro kilig lang, ito yung phase na puro gawa. Pinapakita mo sa gawa kung gaano mo pinapahalagan yung partner mo o kaya naman ay pag nagpapaka-productive ka para maging best version ng sarili mo sa harap ng ibang tao. May posibilidad na makawala ka na sa isang obsessive or toxic na attraction kung may isang tao na kumbaga para siyang drug sa'yo na kahit masakit ay binabalikan mo pa rin. Ngayong buwan ay magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin na tama na. Mawawala na yung unhealthy attachment mo at mas mapapansin mo na ang sarili mong halaga. Ang energy na ito ay nagpapahiwatig ng healing mula sa isang relasyon na puno ng selos, control, or manipulation. Ang advice sa love life mo, huwag kang kung may bago kang dinedate, huwag mong ibuhos agad lahat ng intensity mo dahil baka matakot lang yung other person o baka mapagod ka lang din agad pagkatapos ng ilang linggo. Ingat din sa mga fuckboy or pick me energy na puro salita lang pero kulang sa commitment. Huwag mong madaliin ang pagpasok ng bagong level ng relasyon. Hayaan mong kusang gumulong ang mga bagay-bagay nang hindi mo ipinapahit ang bilis. Sa dulo ng February, Scorpio, nakikita ko na magiging malinaw sa'yo kung itutuloy mo pa ba ang relasyon o hindi na. Wala nang pag-aalinlangan or confusing stage. Makikita mo na ang buong picture at makakapili ka ng may paninindigan. Kung may itinatago ang partner mo o kung may itinatago ka sa sarili mo, lalabas yan. Ang resulta ay isang malinis na desisyon. Hindi ka na magtatago sa likod ng pag-aalinlangan at sa wakas ay makakahinga ka na ng maluwag dahil alam mo na ang ginagawa mo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube and follow kung kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Scorpio, your first advice card is employment change. Korektado ito sa 8 of Pentacles mo. Ang sipag mo ay mapupunta sa wala. Sinasabi ng card na ito ang iyong career path ay patungo sa mas mataas na direksyon. So, ang ibig sabihin ay yung sipag mo ay hindi mapupunta sa wala. Magtiwala ka sa pagbabago na darating dahil ito ang maglalapit sa iyo, sa iyong mga pangarap at sa purpose ng buhay mo. Handa ka ng bitawan ang luma para sa mas magandang opportunity. Your next advice card is have courage to ask for and accept help. Dahil lumabas ang Knight of Wands reverse, may tendency ka na solohin lahat. Tandaan mo, ang paghingi ng tulong ay senyales ito ng lakas. Ang mga dasal mo ay sasagutin ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. Huwag mahiyang tanggapin ang suporta nila at maging handa ka ring tumulong kapag ikaw naman ang kailangan. Your next advice card is aging. Paalala ito na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa iyong edad. Ikaw ay puno ng joy, ng energy at beauty. Isa kang vessel para sa isang divine energy. Huwag mong hayaan na limitahan ka ng mga restriction ng edad. Yung mga akala mong restriction, pero actually, hindi. Hindi siya restriction. Ang pag-ibig at buhay mo ay walang hangganan. Kaya manatiling masigla sa bawat hakbang. Your next advice card is solitude. Kaugnay ito ng iyong healing process mula sa 8 of Cups reverse. Yakapin mo ang iyong sacred na solitude, yung pagiging mag-isa mo. Kapag nahanap mo ang kapayapaan sa loob mo, kusa nang darating ang mga tamang tao sa tamang panahon. Walang pilitan at walang habulan.
Ang pagiging okay sa sarili mo ang susi para makahanap ng tamang koneksyon. Your relationship advice is compromise. Ito ang reinforcement para sa iyong Two of Swords reverse sa love reading. Ang iyong love life ay aabot sa isang mas mataas na level ng commitment. Matatapos na ang phase ng pag-aalinlangan dahil handa na kayong pumasok sa isang mas seryosong yugto. Isang matibay na pangako ang naghihintay para sa iyo. Your crystal advice card is fluorite, natural beauty, and authenticity. Konektado ito sa Devil Reversed. Maging totoo ka sa sarili mo gaya ng pagkakagawa sa iyo ng Diyos. Ang pagiging authentic mo ang tunay na nagpapaganda sa iyo sa loob at sa labas. Higit mong kailangang magpanggap, hindi mo kailangang magpanggap para mahalin, Scorpio. Ang tunay na ikaw ang pinaka nakaka-attract. Okay? Your next crystal advice card is Gold, Divine Intervention. Bilang asahan mo yung mga milagro. Ang Gold ay nagsasabi na may divine intervention na nangyayari para sagutin ang iyong mga tapat na dasal. May mga bagay na hindi mo kontrolado, Scorpio, pero inaayos na ng langit para sa iyo. Magtiwala ka lang na protektado at gabay ka sa buong buwan ng February. So yan ang forecast ninyo. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.